balita, Tolits, kunin mo! Magandang tanghali, narito na ang ulo ng mga nagbabago mga balita para sa ating pasada balita ngayong katanghalian. Magpapatupad ng NTC at ng telecommunication companies ng Free Mobile Alerts Law, kinwestiyon. Bagyong Lando, tuluyan na ngang nanghina. Isla ng Palawan, tinanghal na best island ng travel magazine sa Amerika. Mga nakaparadang sasakyan sa Christmas Lane, hihilahin naman ng MMDA. Kasiguran Aurora, nasa state of calamity. Listahan pa ng mga karagdagang casualties, inilabas. 8 patay sa tumaob na bangka sa Iloilo at Guimaras. Abantala para naman sa ating police report, Chinese consul patay, Magnobio naman hulog sa buy-bust operation at hepe ng Butuan City sinibak. Yan ang mga ulo ng mga balita para sa ating pasada balita ngayong katanghalian ng Huwebes. At para sa detalye ng mga balita, una sa ating mga balita, 2 ang naitalang sugatan sa munisipalidad ng Gabaldon sa Nueva Ecija matapos manalasang bagyong Lando sa lugar. Nilinaw naman sa ulat na walang naitalang nasawi sa lugar sa kabila ng mga landslides at flash floods. Pinaliwanag ni Gabaldon Mayor Ronaldo Bue sa mga mamamahayag na natuklap ang ilang bahagi ng bundok sa lugar na naging dahilan ng mga pagguho at pagbaha sa kanyang lugar. Ang mga kabukiran sa Gabaldon ay nagmistulang ilog umano dahil sa pagbaha. Marami rin umanong nagkalat na troso at punong kahoy na pinaniniwalaang natangay ng baha mula sa kabundukan. Natabunan na rin ang ilang bagay ng kabukiran ng buhangin, graba at malaking tipak ng bato na sinlaki umano ng gulong ng mga truck. Inabisuhan naman ang mga nais magsagawa ng relief operations sa lugar na tanging mga sasakyang panghimpapawid lamang ang makakapasok sa Gabaldon sa ngayon. Pinapakiusap din na mga ready-to-eat na pagkain na lamang ang ipadala sa lugar dahil walang paraan para makapagluto ang mga residente sa lugar. Kabilang ang Gabaldon sa ilan sa mga bayan at lalawigan na binigyan ng landslide and flood advisory ng Mines and Geosciences Bureau bago pa maglandfall ang bagyong Lando sa bansa. Sa huling ulat ng Pag-asa, humina na si Lando bilang isang tropical storm. Taglay ang lakas ng hangin nasa 85 km per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot lamang sa 100 km per hour. Posibleng maging isang low pressure area na lamang ito bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Inaasahan lumabas si Lando sa PAR linggo ng umaga. sa hiwalay na balita, kinwestiyon naman ni Pangayan muna Party List Representative Nery Colmenares sa matagal na pagpapatupad ng National Telecommunications Commission o NTC at ang telecommunication companies o telcos ng Free Mobile Disaster Alerts Law sa paghagupit ng bagyong Lando. Ay sa batas pambansa bilang 10639 na isinulat naman ni Colmenares, dapat magpadala ng text message sa mobile phone service providers kapag mayroong kalamidad. Maliwanag ni Colmenares, 3 ang dapat lamanin ng text na ipapadala sa panahon ng kalamidad. Una na rito ang kung anong uri ng kalamidad ang inaasahan. Pangalawa, ang evacuation center na maaaring puntahan. Ikatlo at panghuli naman, kung saan at anong oras maaasahan ng relief operations. Sinabi ni Colmenares na dapat nagpadala na ng mga mensahe ang telco sa mga subscriber para magbabala kaugnay ng bagyo alinsunod sa batas. Subalit wala niyang natanggap na text na mga naapekto ng bagyo, lalo na sa bahagi ng Hilagan Luzon na pinakamatinding tinamaan ng pananalasan ng bagyo. Naipasa ang Free Mobile Disaster Alert Act noong Hunyo, taong 2014. Para sa mga magagandang balita naman, sa ikalawang pagkakataon tinanghal bilang World's Best Island ang isla ng Palawan ng isang award-winning travel magazine sa Estados Unidos. Naungusan ng Palawan ng 19 na iba pang lugar na sikat din bilang mga travel destinations sa pinakahuling Travelers Reader's Choice Awards para sa taong 2015. Tumanggap ang Palawan ng kabuuang 85.937 rating
mula sa mga readers ng nasabing magazine. Naging susi sa pagkapanalo muli ng Palawan ng pagpasok ng Puerto Princesa Subterranean River sa New Seven Wonders of the World ayon sa CNT. Bukod sa Palawan, kasama rin sa listahan ng World's Best ng CNT ang mga isla ng Boracay sa lalawigan ng Aklan na nasa ika-15 pwesto at Cebu na nasa ika-19 na pwesto naman. Samantala pangalawa at pumangatlo sa listahan ng World's Best ang Bora Bora at Muria na matatagpuan sa French Polynesia. Samantala, ulat panahon naman, tuluyan ang huminang bagyong Lando at isa na lamang itong tropical depression. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Cory Luis, namataan ang bagyo sa layong 60 kilometro hilagan ng Calayan, Cagayan. Alas 6 Miyerkules ng umaga, ikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 6 na kilometro kada oras. Nakataas niya public storm warning signal sa Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Cagayan. Kasama na rin ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Asahan ang pag-ulan na may pagbugso ng hangin sa mga lugar na naitala. Samantala, ang nalalaming bahagi ng Hilagang Luzon ay makakaranas ng paminsan-minsang buhos naman ng ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa naman ay makakaasa sa magandang lagay ng panahon. Gayunman, asahan pa rin ang pulupulong pagkulog at paghilat. Pagpatak naman ang dapit hapon o gabi. Maaari namang humina hanggang sa tuluyang malusong ang bagyong Lando sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw o bukas. Mga motorista makinig, sisimulan na ng Metro Manila Development Authority or MMDA at iba pang ahensya ng gobyerno ang paghihila o pagtow ng mga nakaparadang sasakyan sa mga mabuhay o Christmas lane sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre. Ito ang napagkasunduan sa pagpupulong ng Technical Working Group ng Task Force EDSA na pinangungunahan ni Cabinet Secretary Rene Almendras, MMDA OIC Attorney Emerson Carlos at TF or Task Force EDSA Commander Senior Superintendent Fortunato Guerrero. Ayon sa advisory ng MMDA, simula November 1, Todos Los Santos, hanggang January 2, 2016, ipagbabawal ang mga sasakyan nakaparada sa mga lansangan sa mga itinalagang mga Christmas or mabuhay lanes. Magpapakalat ang MMDA at Highway Patrol Group ng mga tow trucks sa mga itatalaga bilang mga mabuhay lane at magsisimulang maghila at mag-impound ng mga nakaparadang sasakyan sa naturang mga lansangan. Noong September 17, mga ruta mula south hanggang northern part ng Metro Manila ang tinukoy ng Technical Working Group ng MMDA bilang mga mabuhay lane o express lane upang mabawasan ang dami ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA. Karaniwang nagdadaan pa o nadadagdagan pa ang volume ng mga sasakyan sa mga lansangan sa pagpasok ng Christmas season. Yan ang mga unang mga detalye ng ating mga balita para naman sa ating pasada balita ngayong tanghaling tapat ng Huwebes. Ang pagpapatuloy ng mga detalye makalipas na mga ilang mga paalala, oras natin sa buong Pilipinas, 48 minutes na makalipas ang ika-12 ng tanghali. DZRJ 810 at 8 Transmedia Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Color, steel roofing, high quality, good delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Good delivery, Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Oras sa DCRJ 810 at A Tri-Media Broadcasting Network, 12:49. This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. We are the youth. We are the future. We are electing new leaders of our nation soon. We are the new Bandidos. Join us Monday to Friday, 5 to 9 in the morning. DZRJ 810 AM. Join us and get involved. A program for the youth, the new Bandidos, Pia Roses Morato, and Javi Padilla of Yes Pinoy Foundation. Tune in daily, every morning, 5 to 9 a.m., Monday to Fridays.
over DZRJ 810 AM. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa iBu Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DZRJ 810. 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill, kasama si Tolitz Laurenio. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Sa balita sa tanghali, ihahatid nina Miguel Hill at Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill kasama si Tolitz Laurenio. Si Tolitz Laurenio sa balita sa tanghali. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, binigyan ng seguridad ng Philippine National Police ang naulilang kaanak ng napatay na alkalde ng Loreto, Agusan del Sur na si Dario Otasa. Ito tiniyak ni PNP Chief Director General Ricardo Marquez sa harap ng pangamba ng pamilya ni Otasa na baka sila naman ang balikan ng mga salarin. Ayon kay Marquez, may tuturing na mahalagang kapartner ng pamahalaan si Mayor Otasa sa kampanya laban sa insurgency. Nakalulungkot anyang bigla itong nawala ng walang kaabog-abog. Anya pa, sa matagal na panahon ay malaking naitulong ng alkalde para may balik sa normal ang pamumuhay ng mga residente sa kanyang lugar. Masigasig anya itong itinaguyod ang kapayapaan at katahimikan sa kanyang nasasakupan matapos itong maging biktima ng panlilinlang ng komunistang grupo nung kabilang pa siya sa naturang organisasyon. Sa kabilang dako naman kumbinsido si Marquez na NPA o New People's Army ang responsable sa pagpatay kay Mayor Otasa at sa anak niyang si Daryl. Samantala, sa iwalay ng mga balita, kaugnay naman sa mga truck na may lamang kargamento na apektado sa darating na APEC meeting, makakasama naman natin mula sa field ang ating kasamang si Nestor Gagitla. Nestor! Magandang tanghali, ayon kay Confederation Truckers Association Director Bert Schwassing, apektado ang mga truck na may kargamento sa Port Area Manila. Kasi sa loob ng 4 na araw ay limitado lamang ang oras at ito ay sa ganap na 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Ipagbabawal ang mga truckers na dumaan sa mga kalsada na dadaanan ng mga delegado galing sa iba't ibang bansa sa idaraos na APEC meeting sa November 17 at November 20 taong 2015. Ang apektadong lugar ay ang Rojas Boulevard, Airport Road at Osmeña Highway ay isasara dahil ito ang dadaanan papuntang Malacanang. Pahayag pa ni Schwassing, mabuti na lamang at ang naapektuhang lugar na dadaanan ng mga delegado ng mga dambuhalang truck na may kargamento ay ang bahagi ng South Manila at hindi apektado ang North Manila. Ito si Nestor Gagitla para sa DZRJ 810, 8 Tri-Media, ang hempilan ng bawat Pilipino. Okay, maraming salamat sa ulat na yan, Nestor. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, 8 ang namatay sa tumaob na MV Tawas noong Linggo sa baybay ng Iloilo at Guimaras. Natagpuan ang bangkay ng 3 taong gulang na si Carl Joseph Gamotea na palutang-lutang sa baybay na sakop ng sitio Buruburo, Barangay Sawang, Buena Vista, Guimaras. Ito'y positibong kinilala ng kanyang tiyahin at lola batay sa kanyang anyo at suot na damit. Dahil dito, isa na lamang ang pinaghahanap at ito'y ang ina ng bata na si Shane Mata. Bagamat hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang pamilya na buhay pa ito, ay inihanda na rin nilang kanilang sarili na makita ang katawan nito. Napag-alamang kasama nitong sumakay ng motorbangka ang kanyang 3 anak at lahat ay binawian ng buhay. Maliban sa 8 namatay na pasahero, may 2 pa ang nananatili ngayon sa ospital. Mas hinigpitan pa ngayon ng Philippine Coast Guard Iloilo
ang panuntunan sa mga pasahero na sumasakay sa motorized bangka. Kabilang pagtitiyak na nakasulat ang mga ito sa manifesto at meron sapat na life jacket. Nasa 75% lamang ng passenger capacity ang pinahintulutan na makasakay at hindi na pinahintulutan ang biyahe sa gabi. Samantala, isinailalim naman sa state of calamity ang bayan ng Kasiguran sa Aurora na unang tinamaan ng Bagyong Lando. Mahirapan na mapasok ang Kasiguran dahil kabi-kabila ang landslide at hindi pa tuluyan itong nalilinis. Nakahambalang din ang mga poste at kawad na nabuwal ng kasagsagan noong panandalasan ng bagyo. Nang mapasok na media kahapon, bumungad ang matinding pisalang iniwan ng bagyo sa mga establishmento. Laging ang bodega ng NFA ay sira, kaya libo-libong sako ng bigas at palay ang nabasa. Patay sa inisyal na ulat, may 2 ng nasawi at 18 nasugatan dahil sa pananalasan ng bagyo sa Kasiguran. Nananawagan ng tulong ang mga residente roon, lalo't nawasak ang kanilang kabuhayan. Napinsala rin ng Kasiguran District Hospital, ang kaisa-isang ospital sa bayan, na mayroong hindi bababa sa 10 pasyente sa kasalukuyan. Umaapila na rin ng supply ng gamot para sa nasabing ospital. Samantala naman para sa ating police report sa mga oras na ito. Samantala yung mga nag-aabang ng ating mga krimen, narito na ang police report. Una sa ating police report, natagpuan ang bangkay ni Loreto Agusan del Sur Mayor Dario Otasa at anak na si Darrell Otasa sa ilalim ng Nyugan sa Purok 2, Barangay Bitanagan. Sa Butuan City, may tama ng bala at duguan ang katawan ng mag-ama. Nagkalat din ang mga basyo ng bala sa crime scene. Dinukot bandang alas 6 Lunes ng gabi ang mag-ama sa tahanan nito sa Purok 5, Barangay Baan. Nagpakilala umano bilang mga tauhan ng NBI ang kidnappers at agad na dinisarmahan ng bodyguards ng alkalde. Sa kwento ng mga kaanak, hindi rin nakapanlaban ang alkaldeng kabababalang mula sa ikalawang palapag dahil tinutukan kaagad ng baril ang anak nito. Pinaniniwalaan ng pamilyang NPA o New People's Army ang nasa likod ng pagdukot at pagpatay. Matagal lang umanong pinag-iinitan si Mayor Otasa dahil sa kampanya niya laban sa CPP-MPA simula noong 2007. Buwan ng Mayo taong ito nang mapasuko ng alkalde ang 154 na rebelde sa kanyang peace caravan. Meron ding 152 short and long automatic rifles ang isinuko ng mga rebelde sa ilalim ng nasabing alkalde. Patuloy na iniimbestiga ng mga otoridad, partikular na ng pulisya, ang pagpatay sa mag-ama. Samantala sa hiwalay na balita, patay naman ang isang Chinese Consul General na Cebu at 2 pang opisyal ng barili ng kapwa Chinese sa Lighthouse Restaurant sa Cebu City. Alauna, Miyerkules ng tanghali, kinilala ang Consul General na si Song Ronghua at ang 2 kasama nito na protocol officer at isa pang consulate officer na babae. Ayon sa pangunahing investigasyon ng pulisya, dumating sa restaurant ang 3 para makapananghalian na pagbabarili ng suspect na si Lee Qingling. Kilala umano ng mga biktima ang suspect, samantala hawak na ng pulisya ang suspect at ikinagulat naman ng Chinese community sa Cebu ang naturang krimen. At kaugnay pa rin sa pagpaslang sa alkalde ng bayan ng Loreto, Agusan del Sur, sinibak sa pwesto mga hepe ng Butuan City at lalawigan ng Agusan del Sur dahil sa pagdukot at pagpatay na makininaalang mga miyembro ng New People's Army sa alkalde ng bayan ng Loreto at sa anak nito noong nakaraang Lunes. Dadaan sa kaukulang investigasyon dahil sa security at intelligence lapses ang mga opisyal na sina Agusan del Sur Police Director Senior Superintendent Joseph Plaza at Butuan City Police Chief Senior Superintendent Francisco Dungo. Ayon pa kay Superintendent Martin Camba, tagapagsalita ng Caraga Regional Police, nabigon 2 opisyal na puspusang bantay ng galaw ng mga rebelde sa kanilang area of responsibility. At dahil dito, naisakatuparan ng mga rebelde ang pagdukot kina Mayor Dario Otasa at sa anak nitong si Darrell. Nabigoan niya si Superintendent Dungo na agad na tumugon sa krimen kaya't mabilis na nakalayo at nakatakas sa mga salarin. Samantala si Superintendent Plaza naman ay iimbestigahan dahil sa kabiguan umano nitong magbigay ng kaukulang seguridad sa alkalde
Matatanda, dinukot ng mga armadong kalalakihan ng umano'y nakasuot ng mga NBI t-shirt ang mag-amang Otasa sa bahay nito sa Butuan. Makalipas ang mahigit lamang sa 11 oras na tagpuan ng mga bangkay na mga ito na nakagapos ang kamay at paa at tadtad ng tama ng bala. Oras natin sa buong Pilipinas sa eksakto alauna ng hapon. Sumainyo mga kabuuan ng ating pasada balita ngayon tanghaling ito ng Huwebes. Dito na po nagtatapos ang ating balita sa tanghali. Ngayong araw na ito, bukas po magkakasama-sama tayo muli. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako naman ang inyong Rapido, Tolitz Laurenio. Magkakasama-sama muli para sa ating balitang alas 4. Ito ang inyong DCRJ 8:10 AM, 8 Media Broadcasting Network. DCRJ 810 at 8 Media Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Media Broadcasting Network.